Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Sabihin mo nga sa katabi mo, maganda at gwapo ka pa sa hapon na ito. O, wag kayong mahiya. Di ba kayo naniniwala? Yan ang maganda ang iyong katabi. At magandang hapon din po sa mga kasama natin online na patuloy na sumusubaybay po sa atin ngayong tuwing 3:00 ng hapon sa ating gawain ng mga kabataan. At gusto ko rin pong kunin itong opportunity na ito para pasalamatan si Lord no sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na muli makatayo dito at shout out sa mga estudyante ko dyan. Yan, welcome po kayo sa ating church at salamat kay Lord dahil lagi namin kayo nakakasama dito. Ayan, so noong nakarang linggo, napakaganda po ng pinag-usapan natin at tinuro sa atin ng ating Panginoon. Yan, patungkol po ba yun saan? Di ba may 3 M na tinuro si Kuya Jason po sa atin? Ano po ba yung 3 M na importante na dapat ay ginagawang parte natin sa buhay dahil sila po yung nagiging gabay sa ating buhay. Ano yung 3 M na yon? Ayan, unang-una yung ating master. Pangalawa, mentor. Pangatlo ay message. So yung 3 po na yon ay napaka-importante, no? Para po, sila po ang nagsisilbing gabay sa ating buhay. Paano ba tayo makakapamuhay ng paano tayo magkakaroon ng buhay na naka-align sa kalooban ng ating Panginoon. And now, I want to welcome you in the 3rd installment of our series this month of November. Ano ba yung ating tema ngayong buwan na ito? Fully alive. Yan. Sino po dito merong plano sa buhay? Taas ang kamay. O, ibig sabihin, hindi nagtataas ng kamay, wala silang plano sa buhay nila. Ayan, so, most of us, no, hindi nga most of us, tayong lahat, di ba? May plano tayo sa buhay natin. At ano po ba yung mga plano na yon? Sino po ang meron siya naiisip kung paano niya maa-achieve yung specific plan niya na yon? So lahat naman siguro meron din tayong ganon, no? Yan, alam niyo po ba, bago kayo makarating sa church, nagplano po kayo. Yan, ano po ba yung pagpaplano na ginawa niyo bago kayo nakarating sa church ngayong hapon na ito? Una sa lahat, nagplano kayo anong susuotin nyo. O, di ba? O, sino nagsasabi dito? Tama po yun. Pangalawa, nagplano kayo kung anong oras kayo aalis, di ba? At pangatlo, nagplano kayo kung sino ang kasabay ninyo. Tama? O, napaka-importante ng pagpaplano kasi kung hindi nyo pinlano yon, yung mga sinabi ko, yan, baka mamaya late kayong nakarating sa church. At the same time, baka mamaya hindi na kayo nakarating sa church. Amen? Yan. So tandaan natin, napaka-importante ng pagpaplano. Sabi nga po ni Benjamin Franklin, kilala niyo po ba si Benjamin Franklin? Ang sabi niya po, isa sa mga sikat na quotation niya, if you fail to plan, you are planning to fail. Kapag nag-fail ang isang tao na magplano, pinlano na rin talagang matalo. Amen po ba? And one of the crucial parts of planning is evaluation. Sabihin nga po natin, evaluation. Siyempre, bago ka magplano ng isang bagay, siyempre, meron ka munang reason kung bakit mo yon gagawin. Tama ba? Diba? Dapat may pinanggagalingan yung plano mo. Or yung plano mo ay nakikita mo na may patutunguhan. Diba? So, ibig sabihin, may dahilan dapat. At pag-uusapan din natin ngayong hapon na ito, ano ba yung nangyari sa past na pwedeng mangyari sa future na pwedeng maging dahilan ng mga pagpaplano natin sa ating buhay. Kailangan kasi makita natin kung ano ba yung reason. O, alam mo ba kung ano yung reason? Ba't ka nag-aaral? Alam mo ba yung reason? Bakit ka pumunta sa church? Diba? So lahat ng ginagawa natin, lahat ng planuhin natin sa ating buhay ay may reason. Amen po ba? So ngayon, simulan natin ito sa evaluation. Paano ba natin i-evaluate ang buhay natin ng tama? Yan. If we can evaluate it properly, itong buhay natin, we can make better plans.
dance. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo sa oras na ito. And let us open our Bible. And buksan po natin ang ating mga Bible at sabay-sabay po nating basahin ang ating passage this afternoon. Matatagpuan po sa James chapter 4, verse 13 to 17. Yan, pakisum na lang po kasi maliit ang ating TV. Yan, o kaya kung meron kayong mga Bible, yan, pakibuksan po ang inyong mga Bible. And let us read it in NIV version. Sige po. Sabi po dito, verse 13. Now, listen, you will say today or tomorrow, we will go this or that city. Spend a year there, carry on business, and make money. Why? Verse 14, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Verse 15, instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Verse 16, as it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. Last verse, verse 17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Sige po, tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Yes, Lord, Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa inyo sa isang pambihirang pagkakataon na ito na binigay niyo po sa amin, Panginoon, upang kami makapag-aral yung salita. Panginoon, dinadalangin po namin ang pagsama mo, bigyan ng kaurunungan at katalinuhan nang gagaling lamang sa inyo ang bawat isa na nandito, Panginoon. At gayon din po ako, Lord God, itago niyo po ako sa inyong likuran at ikaw lamang po ang siyang makita. Gamitin niyo lamang po akong instrumento, Panginoon. And Lord, ngayon pa lamang, kiniklaim na po namin, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain na ito, Panginoon. At hindi po kami lalabas sa simbahan na ito na wala po kaming bit mula sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan na. Oh, sound check. Ayun, bumalik na. Ayan, salamat sa Panginoon. So in this passage, James began his letter by talking about the present situation of his readers. So merong gusto ipaunawa si James dito sa letter niya. At alam niyo po ba, sinimulan ni James itong letter niya, kung nabasa po natin yung buong chapter 4, no? Sa verse 1, makikita po natin doon na pinare-realize po ni James sa mga readers ng book na ito yung sitwasyon na meron sila ngayon. So, sinabi niya po doon sa verse 1, sabi dito, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? Ito yung sinasabi ni James, no? Yung pinanggagalingan daw ng mga gyera, argumento sa buhay, ay nagmumula saan? Sa ating sarili. Yung tinatawag na selfish desire. Sabihin nga po natin, selfish desire. Yan. So ganito po sinimulan ni James yung letter na ito. Pinare-reflect niya yung nagbabasa sa past. Now, itong passage na binasa natin sa verse 13, sabi niya doon, he begins to look at the future. Dito sa text na binasa natin ngayon, future naman yung pinapakita niya. He said sa verse 13, now, listen. So ibig sabihin, pag sinabing now, ngayon. So big word po yung salitang now. Nire-regain niya naman dito yung atensyon ng kanyang mga readers about their present situation. So dati po kasi, yan, konting ano lang, no? Yung mga letter, kagaya po nitong binasa natin, letter ni James, ay kinakalat po ito sa mga simbahan. Yan, di pa po uso ang ano noon, Facebook. Yan, wala pa pong internet noon, wala pang mga mobile applications dati. So, sa pamagitan ng letter, pinapakalat po nila yon sa mga simbahan, congregation. Binabasa po ito in front of many people. Yan, binabasa yon. Para saan? Para matuto
yung mga mananampalataya at the same time sila ay mag-grow or lumago sa kanilang pananampalataya. So parang sinasabi dito ni James na yung issue nyo dati, yun pa rin hanggang ngayon. Sabi niya, ginagawa nyo pa rin, paulit-ulit kayo. Kulit nyo issue nyo na nga yung dati, ginagawa nyo pa rin ngayon. So ito yung sinasabi ni James sa kanila, na akala nila, alam na nila lahat, pero bumabalik lang sila sa umpisa. Amen? So James also said in his readers, where does God fit into all this? All of this. Nasaan si Lord? Sa sinasabi niyong alam nyo na yung ginagawa nyo? Alam nyo na kung saan kayo pupunta? Nasaan si Lord? Sa mga plano ninyo. Ito ang tanong na sasagutin natin ngayong hapon na ito, habang pinag-aaralan natin ito. No? How to evaluate your life correctly. Kasi di ba sabi nga, napaka-importante na sa isang pagpaplano ay dapat ine-evaluate mo muna. Kasi hindi po pwede na magplano ka na walang reason. Amen? So, nagpaplano tayo kasi may dahilan tayo. Like for example, pinlano natin na this school year, sa mga estudyante dyan, dapat this school year with with honors ako ngayon. So, anong gagawin mo? Bakit mo pinlano na dapat within this school year, makaakyat ka sa recognition sa school? Kasi last school year, umakyat ka din. So parang gusto mo, maulit-uli yung pangyayari na yun. O kaya naman, last school year kasi, hindi ako nakaakyat, naiyak ako. Kaya this school year, babawi ako. So pwedeng gano'n, no? May reason kung bakit tayo nagpaplano. And napaka-importante ng evaluation. Diba? Paano mo ba i-evaluate ng tama ang buhay mo? Paano ba kumilos o magplano kasama ang Diyos? Yan. So now, join me in our topic this afternoon entitled, Where is God in your life? Sige nga po, tanungin natin yung katabi natin, where is God in your life? Nasaan si Lord sa buhay mo? Nasaan si Lord sa buhay mo? Ngayon, muli nating pagbulay-bulayan ang ating buhay. So habang nakikinig tayo, nagre-reflect din tayo. Asan na ba ako ngayon? Nasaan na ba si Lord sa buhay ko ngayon? Ano ba ang gusto ni Lord na ipagawa sa akin? Ano ba ang reason ko kung bakit ako nabubuhay sa mundong ito? Okay? So now, let's take a personal and crucial evaluation of our lives. Tingnan natin. Sino po dito ready nang matuto, magsabi ng malakas na Amen? Sino dito gustong mabago ang buhay niya, magsabi ng malakas na Amen? Ayan. So bago tayo magsimula, pwede po ba pakikuha po yung cellphone nyo? Ayan. Alam, ba't pinapakuha yung cellphone? Sino po may load? Ayan. Pwede po ba pakishare po yung ating live ngayon? Ayan. Kung sino man po yung mga may internet connection dyan, pakishare po itong live natin ngayon. Nang sa gayon ay marami pa po tayong maabot na mga kabataan. At the same time, meron din pong mabago ang buhay, hindi lang kayo. Amen? So now, how to evaluate your life correctly? Ano ba ang gagawin natin? No, paano ba natin i-evaluate ang buhay natin ng tama? So, napaganda po ng tinuro ni James dito. Alam niyo po ba, yung Book of James, pagdating po sa Old Testament, para siyang Proverbs. Yan. Bakit kaya siya parang Proverbs? Equivalent siya ng Proverbs, di ba? Kasi napaka-practical po ng mga tinuturo dito. And at the same time, crucial din, no? So now, sagutin natin itong tanong natin ngayon. How to evaluate your life correctly? Balikan po natin yung verse 13. Yan, sabi po dito, now, listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Number one, how to evaluate your life correctly? Number one, evaluate your schedule. Everybody say, evaluate your schedule. Ang
tanong. Ang sagot, yan. Anong laman ng schedule mo ngayon? Yan. Sino ang kinabibisihan mo ngayon? Kanino ka masyadong mas nagbibigay ng oras o panahon? James readers were guilty of lack of interest toward brethren. Mapapansin po natin mula verse 1 hanggang verse 10, wala po, pag kung mababasa po natin ito, kung nabasa natin, wala po silang pakialam. Kanino? Wala po silang pakialam sa kapwa nila. Wala silang pakialam, lalo't higit kay Lord. Ano ang pakialam nila? Sa sarili lang nila. Kaya in-address dito ni James na wala silang pakialam sa kapwa nila. At ang masakit, wala rin si Lord sa mga planuhin nila. At anong tawag sa gawain na yon? Kapag inuuna mo ang sarili mong kagustuhan. Anong tawag doon? Selfishness ba ang tawag doon? Pag inuuna mo yung mga gawaing makamundo, tinatawag natin yung worldliness. Sabihin nga natin, worldliness. Inuuna mo yung mga bagay na hindi naman naka-align sa nais ng Panginoon. Gumagawa ka ng mga bagay na wala naman si Lord. So there's nothing wrong with planning for the future. Hindi po yun masama. At dapat talaga namang ginagawa natin, nagpaplano tayo para sa ating future. Pero ang malaking pagkakamali po dito ay yung nagplano sila pero mali. Okay? Diba? Sa dami ng pinlano nila, sabi nga nila, diba, today or tomorrow, we will go to this or that city. Ito yung sinasabi ni James, inulit niya lang sa kanila, diba? No, ang dami niyong gala, diba? Ang dami niyong naiisip kung saan kayo mag-i-spend ng taon nyo. Ang dami niyong balak na inegosyo. Ang dami niyong gustong gawin. Gusto niyong kumita ng malaking pera o kumita ng pera. Pero ang tanong, nandyan ba si Lord sa mga pinaplano nyo? Diba? Kaya dapat pagdating sa pag-evaluate ng buhay, e-evaluate mo yung schedule mo. Tingnan natin, ano ba yung naging problema nila? Ano ba yung naging problema nila dito? Letter A, they live their lives with no regard for God's will. Nabubuhay sila na hindi nila iniintindi ang gusto ni Lord. Diba? Nagplano sila ng sarili nila na hindi nila kinoconsider si Lord sa buhay nila. Hindi nila kinoconsider yung ultimate, ultimate master planner. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi sila nagtanong. Alam naman nila Hindi nila sinama si Lord. No? Binauna nila yung sarili nilang kagustuhan. Nagplano sila. Ay, pupunta kami doon. Magle-negosyo kami doon. Kikita kami ng pera doon. Pero nasan? Si Lord. Doon. Diba? Pwede pala na mananampalataya ka na, naniniwala ka kay Jesus, pero dinidisregard mo yung will ni Lord sa buhay mo. Pwede pala yon? Pwede. Diba? Kahit active ka pa sa church, diba? Minsan, dumarating sa point, nadidisregard mo si Lord. Nadidisregard mo yung will ni Lord sa buhay mo. Yan. Pangalawa, una, they live their lives with no regard for God's will. Pangalawa, they plan their future with no regard for God's will. Nabubuhay sila na malayo sa kagustuhan ng Panginoon at nagpaplano sila na wala si Lord. Ang tanong, ilan kaya dito ang hindi kinonsider si Lord sa buhay nila? Yan, hindi kinonsider si Lord sa love life nila. O yan, love life na naman. Ba? Hindi kinonsider si Lord sa career nila. Ano ba yung pipiliin kong career? Ay, hindi, ito. Mag-i-engineer ako kasi gusto ng nanay ko. O, gusto ng nanay mo, pero ang tanong, gusto ba ni Lord? Diba? Ay, yung tao na sinagot mo ng oo, gusto ba yan ni Lord? Tinanong mo muna ba si Lord, Lord, kalooban mo po ba ito? Ay, hindi nakinig.
kalooban ko pala. Di ba? Gusto ko siya, Lord eh. Di ba? Minsan paglalaban pa talaga natin yung gusto natin. Gusto ko siya eh. Sa Kanya lang ako nakaramdam ng tunay na pagmamahal. Di ba? Sa Kanya lang tumibok ang puso ko. Siya lang ang nakapagpabago sa akin. Di ba? Ang tanong, will ba yan ni Lord? Di ba? Ilan kaya dito ang hindi kinonsider si Lord sa buhay nila? Yan, hindi kinonsider si Lord sa pagpapamilya or sa pamilya nila, sa kaperahan nila, di ba? Many people live their lives as if God did not even exist. Ngayon, nasan si Lord sa mga plano mo ngayon? Sige, ibang tanong. Nandyan pa ba si Lord? Kino-consider mo pa rin ba ang kalooban ni Lord sa buhay mo? If you want order in your life, evaluate your schedule. Sino dito gustong maging maayos ang buhay nila? Amen. Sino dito gusto nila smooth ang magiging takbo ng buhay nila? Amen. Unahin mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Amen. So yung laman ng schedule natin, tandaan natin, yan yung magre-reveal kung sino ka talaga. Yan, your schedule reveals who you really are. Kung sino yung laging pinaglalaanan mo ng oras, ng panahon, ng pera mo, lahat ng meron ka, ng treasure mo, baka mamaya, yun yung top priority mo. Diba? Baka mamaya, nakakalimutan mo na dapat si Lord ang laging una. Yan. Sabi po ni Stephen Covey, sinabi niya minsan sa buhay niya, the key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Kung wala pa si Lord sa schedule mo, ilagay mo si Lord dyan. Yan, tandaan natin, iba lagi natin ito naririnig. Matthew chapter 6 verse 33, ano yung sinasabi doon? Ano yung lagi sinasabi doon? To seek God first. Kung may uunahin ka daw, dapat si Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo muna. Sabihin mo, salamat dahil inuna mo si Lord ngayon. Sige, sabihin nyo, huwag kayong mahiya. Salamat dahil inuna mo si Lord ngayon. Diba? Amen. Salamat po sa buhay nyo dahil inuna nyo si Lord ngayon. Inuna natin si Lord kaysa sa maraming bagay. Inuna natin si Lord sa paggala. Alam niyo naman, pag Sunday, di ba, gala time, punta sa kung saan-saan, punta sa kabarkada. Pero salamat ngayon dahil yung iba dito, kasama nila yung kabarkada nila. Praise the Lord. Di ba? So, kung may una tayong uunahin, si Lord yon kasi utos niya yun, di ba? Sa 24 hours na binigay sa atin ng Diyos, nasan si Lord? May time ka ba para kausapin si Lord? Meron ba kayong time para mag-worship, pagpasalamat sa Panginoon? Yan. Para maitama ang buhay, ayusin natin ang schedule natin. Tandaan, kapag wala si Lord sa mga plano natin, lagi yang mag-fail. Okay? Sabi nga po sa Proverbs chapter 21 verse 30. There is no wisdom or understanding or counsel against the Lord. Ano ibig sabihin? Kapag against sa will ni Lord at kapag wala si Lord, walang planong magtatagumpay. Bakit? Kasi lahat yan, hindi naman naka-align sa will ni Lord at lahat yan magli-lead saan? Distraction. Okay? Masisira ang buhay mo kapag wala si Lord sa schedule mo. Okay? So number 1, how to evaluate your life correctly. Number 1, evaluate your schedule. Pangalawa, sabi po sa verse 14, why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Okay. Una, pina-evaluate sa atin ni Lord yung schedule natin. Pangalawa ay yung nature. Pangalawa, evaluate your nature. Sabihin nga po natin, evaluate your
nature. Kung sino nga ba talaga tayo? Kayo ba? Alam nyo ba yung dahilan kung bakit kayo nandito? Bakit ba kayo pinanganak ni mami nyo? Bakit ba kayo patuloy na nabubuhay sa mundong ito? Ano ba yung nature natin? Sabi dito ni James, hindi nila alam yung mangyayari bukas. Di ba? You do not even know what will happen tomorrow. Meron silang dalawang bagay na nakalimutan. Okay? Ano yung dalawang bagay na nakalimutan nila? Una, na maaaring nakalimutan din natin, the complexity of life. Na ang buhay natin ay napaka-complex. Ano ibig sabihin ng complex? Napakalawak. Diba? Ang dami-dami nilang iniintindi. Ang tanong, marami ka rin ba iniintindi sa buhay mo? Iniintindi mo ba yung gawain mo sa bahay? Iniintindi mo ba yung gawain mo sa school? Iniintindi mo ba yung crush mo na hindi ka crush? Iniintindi mo ba yung teacher mo na pinapagalitan ka lagi? Di ba? So, ang dami natin iniintindi sa buhay natin. At sila, to the point na nagiging busy na. Yung napaka-complex na buhay ay magdadala sa atin sa kalituhan. Isa sa mga strategies ng demonyo, ayan, demonyo, talaga tong demonyo na to eh. O, isa sa mga strategies niyan ay lituhin tayo. Ayan. Para di mo malaman kung ano dapat mong gawin. Bukas, hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Amen? Mape-predict mo ba yung mangyayari bukas? Ano ka, si Madam Auring? Kayang mag-predict? Diba? Walang kayang gumawa nun. Diba? Hindi natin pwedeng malaman kung ano yung pwedeng mangyari bukas. Nobody knows what the curved life will throw you tomorrow. Hindi natin alam. Pwede palang kunin na tayo ni Lord. Hindi natin alam, di ba? Pwedeng mamatay, maaksidente, at kung ano pang pwedeng mangyari sa atin, hindi natin alam. Naalala ko nung bata ako, umiiyak ako pag nalalaman ko at naaalala ko na mamamatay pala ako sa future. Naiiyak ako noon. Sabi ko, mamamatay pala ako. Paano yung mga kaibigan ko? Paano yung mga kalaro ko? At isa sa mga naiisip ko, paano yung mga magulang ko pag namatay ako? At the same time, naisip ko din, paano kapag namatay yung nanay ko, yung tatay ko eh? To the point, sa sobrang takot ko, napapaginipan ko paano dinotorture yung nanay at tatay ko. Tapos pagising ko, may luha ako. Kasi natatakot ako na mamatay. Diba? At hindi ko alam kung kailan mangyayari yung kamatayan. Kailan ba tayo kukunin ni Lord? Hindi natin alam. Walang makakapagsabi. Diba? Hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Diba? Tapos, hindi mo na nga alam yung pwedeng mangyari bukas. Hindi mo pa sinasama si Lord sa plano mo. Paano paglabas mo dito? Hindi natin masabi. Mag-rapture na pala. Dumating na uli si Jesus. Hindi mo pa nagawa yung best mo para kay Lord. Diba? So, sinabi dito ni James na hindi natin alam ang hangganan ng ating buhay. Napaka-complex ng buhay. Maraming pwedeng mangyari. Una, ang problema nila, nakalimutan nila yung complexity of life. Pangalawa, the brevity of life. Sabi ni James sa verse 14, what is your life? Anong buhay mo? Para ka lang vapor, di ba? Saglit lang, nawawala na. Para ka lang usok. Para ka lang bula. Diba? No, life is too short. Maikli lang po ang buhay. Amen? O, sino dito magsasabi, maikli lang ang buhay? Magsabi ng amen. O yan. Pakisabi sa katabi mo. Maikli lang ang buhay. Yan. So, bilang na ang araw mo. O, sabi mo sa katabi mo, bilang na ang araw mo. Totoo naman kasi, di ba? Bilang naman talaga ang araw natin. At hindi tayo mabubuhay ng walang hanggan dito sa lupa. At ang walang hanggang buhay natin ay sa Panginoon. Amen po ba? Yan. Ang kamatayan ay dadating at di talaga natin alam kung kailan yan dadating. Di natin mapipigilan yan. Kaya we need to evaluate our nature.
Anong dahilan mo kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito? Anong dahilan mo? Bakit ka pa humihinga hanggang ngayon? Ito, lagi ko itong sinasabi eh. No? Lagi ko itong sinasabi. We are born for the Lord. Pinanganak tayo sa mundong ito para kay Lord. Ang tanong, namubuhay ka ba para kay Lord? Diba? Sabi sa 1 Chronicles chapter 29 verse 15, we are foreigners and strangers in your sight. As all our ancestors, our days on earth are like a shadow without hope. Ibig sabihin, alien tayo. Strangers tayo. Hindi po tayo tagalupa. Tagasan tayo? Tagahulong duhat. De, joke lang. Tagalangit po tayo. Oh, sige nga po, sabihin nyo, alien. Kasi alien po tayo. Alien. Strangers. Hindi po tayo taga dito. Okay? Sandali lamang ang itatagal natin sa mundong ito. Yan. Paano mo matatapos ang buhay ng maayos sa maikling panahon? Kaya sinabi ko sa inyo, sabihin nyo sa katabi nyo, bilang na ang araw mo. Diba? If you know that your life is short, sa totoo lang, you will be wiser. Tatalino ka. O, sino dito gusto tumalino? O, sinasabi ko sa inyo, maikli lang buhay nyo. Gumawa na kayo ng mabuti. If you know that your life is short, you will be wiser. Kasi, pag alam mong maikli na ang buhay mo, hindi ka na magtatapon o magsasayang ng oras. Amen ba? O kaya nga, di ba yung mga may taning na yung buhay, anong ginagawa nila? Pinapatawag na yung mga kapamilya nila, di ba? Kinakausap na. Bakit? Kasi alam nila, anytime, pwede na silang kunin ni Lord. At hindi nila hinahayaan na yung mga natitirang oras o araw ng buhay nila ay masayang. Di ba? Kita nyo, tumatalino kapag nalalaman na maikli na lang ang buhay. Bakit ko sasayangin ang oras ko sa sama ng loob? O, sino dito may kinasasamaan ng loob? O, huwag nyo nang itaas yung kamay nyo. Alam nyo sa sarili nyo yan. O, kung may kasamaan ka ng loob ngayon, bakit mo uubusin ang oras at panahon mo sa sama ng loob? Magpatawad ka na. O, amen? O, kung meron kang matagal nang hindi pinapatawad, kasi grabe eh. Grabe yung ginawa ng tao na to sa akin eh. Walang kapatawaran yung ginawa niya. Ang sabi ni Lord, magpatawad ka. Lagi nga sinasabi, kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, tayo pa kaya, di ba? So bakit ko sasayangin ang oras ko sa sama ng loob? Why I would waste my time by not forgiving someone, di ba? Baka bukas, yung tao na yan, wala na. Di ba? Baka bukas, ikaw mismo, wala na. Di ba? Kailan ka pa magpapatawad? Kailan mo pa mamahalin yung katabi mo? Kailan mo pa mamahalin yung magulang mo? Kailan ka titigil sa kakasagot mo sa nanay mo? Hindi mo alam. Baka mamaya, kunin siya bigla ng Panginoon, hindi mo alam. Di ba? Kung magpapatawad ka at gusto mong maayos ang buhay mo, dapat now na. Sabihin nga natin, now na. Diba? Dapat ngayon na. Oh, shout out dyan sa may mga kasamaan ng loob. Patawarin nyo na po sila. Maikli lang po ang buhay. Life is short. Yan. So, again, how to evaluate your life correctly? Number 1, evaluate your schedule. Pangalawa, evaluate your pangatlo. At ito na rin po yung panghuli. Sabi po sa verse 15 to 17, instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. 16, as it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. Verse 17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them.
Una, evaluate your schedule. Pangalawa, evaluate your, ako, nakalimatan na. Nature. Pangatlo, evaluate your failure. Sabihin nga po natin, evaluate your failure. Ang paggawa ng tama ay dapat hindi po pinopostpone o hindi rin po ito dinedelay. Dapat itama agad ang pagkakamali. So ano ba yung mga nagiging greatest failure ng isang tao? Ano ba yung nagiging greatest failure nila? Dalawang bagay. Una, failure to do God's will. Nakakalimutan niya na gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Lahat ng meron tayo sa mundong ito, lahat yan ay subject sa will ni Lord. Yang katabi mo, will yan ni Lord. Kalooban yan ni Lord kung bakit yan pinanganak sa mundong ito. Lahat ng bagay na nakikita nyo ngayon, subject yan sa will ni Lord. Yan. Minsan nga lang, ini-ignore ng tao yung kalooban ni Lord kasi alam nila, baka mangialam si Lord sa buhay nila. Amen? Bakit ba di nila sinusunod yung will ni Lord? Kasi takot sila or ayaw nilang mapakialaman sila ni Lord. Yan. Pero mga kapatid, mga kabataan, ang pinakamagandang mangialam sa buhay natin, mangialam sa love life natin, yan, mangialam sa mga planuhin natin sa buhay, sa career, di ba? Sa finances natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Bakit? Bakit? Bakit magandang pakialaman tayo ni Lord? Kasi pag si Lord ang nangialam, tiyak maitatama yung mga pagkakamali natin. Maitatama yung mga maling desisyon natin sa buhay. Diba? Kapag hinayaan nating pakialaman tayo ni Lord. Kaya hayaan mong makialam si Lord sa buhay mo. O, sabi nyo kanina, gusto nyo magkaroon ng magandang buhay. Diba? Gusto nyo ng smooth na buhay. O, hayaan mong pakialaman ka ni Lord at itama ni Lord yung mga pagkakamali mo. Itama ni Lord yung mga maling desisyon mo sa buhay. Pangalawa, ano pa yung isang greatest failure ng isang tao? Failure to do good will. Yan. Alam mong dapat gawin pero hindi mo ginagawa. Alam mo yung tama pero hindi mo ginagawa. Alam mo yung kalooban ng Panginoon pero hindi mo sinusunod. Tandaan natin, the time to do good is now. Amen? Kung gusto mong gumawa ng kabutihan, gawin mo ngayon. Yan. Gumawa ka ng kabutihan ngayon sa buhay mo. Dahil yan ay kaloob ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verse 27, do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act. Huwag mong iasa sa iba o ipagpabukas, ipagpateka-teka lang ang paggawa ng tama. Kung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Amen? So, alam nyo, natutuwa ako sa mga sa mga taong sa simpleng bagay, makikita mo na gumagawa sila ng tama. Ito, alam na alam to ng aking asawa kasi nung nandiligaw pa lang siya sa akin, yan. Lagi ko sinasabi sa kanya, pag kumain tayo ng, mahilig kasi kaming kumain ng ng street foods, yan, yung mga tusok-tusok, yan, yung mga fishball, inihaw, isaw, yung ganyan. Sabi ko sa kanya, yung maliit na piraso na yan, itapon mo sa basurahan. Nung una, pinapagalitan ko yan Pero nung lagi ko siya sinasabihan, automatic, alam niya na kung saan siya magtatapon. Yung simpleng bagay na kabutihan na yon na ginawa mo, yung simpleng pagtatapon sa tamang tapunan, napapakita mo yung pagsunod sa Panginoon. Amen? Alam niyo bakit kaya nagkakaroon ng climate change? Dahil maraming tao walang disiplina. Hindi na pinapractice ng mga tao yung pagiging mabuti. Amen?
mabuti sa environment, sa sarili nila at sa kanilang kapwa. Yan. Kung alam natin, ah, kung alam natin ang tama, tapos hindi natin ito nagawa, that is your greatest failure. Amen? Kapag alam mo yung tama at hindi mo ito ginawa, that is your greatest failure. Amen? So ito sinasabi ni James sa passage na ito ay hindi na po bago sa tao. But he is reminding us through repetition. Paulit-ulit niya itong sinasabi o binabanggit. Diba? Nasabi niya din, patay ang pananampalataya na walang gawa. So, gawin mo kung ano yung natutunan mong tama. Kung anong sinabi sa iyo ni Lord, gawin mo. Kung maraming tao alam ito, pero hindi naman ginagawa, kasalanan po iyon. That is your greatest failure. Kapag alam mo ang tama, tapos hindi mo ginagawa. At isa pa sa reason, bakit ito sinabi ni James sa mga readers niya? Bakit niya inulit-ulit to? Paulit-ulit, di ba? Di pa kayo natuto noon, di ba? Sabi niyo, ang dami niyong plano sa buhay. Ang dami niyong gustong mangyari, pero wala si Lord. Kung ano kayo noon, ganun pa rin kayo ngayon. Kala nyo, alam nyo na lahat. Di ba? Bakit? Kasi maraming tao, bakit nire-remind din sa atin to ni James? Because most of us, we are hard-headed. Ano ibig sabihin nun? Matigas ang ulo. Di ba? Alam na nga nating mali, ginagawa pa natin. Alam na nga natin na dyan na tayo nag-fail dati, inulit pa natin. So, bago tayo umalis, o bago tayo umuwi, ngayong hapon na ito, meron nais si Lord na tanggalin sa buhay nyo. Yung mga bagay na nakasaksak sa buhay natin na mali. Na maaring nagkakos ng distraction sa buhay natin, diba? Na maaring nagkakos kung bakit ang buhay natin ay parang weather lang, diba? Minsan nandun, minsan nasa baba, minsan active, minsan inactive. Minsan nag-uumapaw, minsan walang laman. Diba? Baka mamaya, may mga bagay tayong dapat tanggalin sa ating buhay. Now, how do we correctly evaluate our lives? Una, evaluate your schedule. Nandyan pa ba si Lord sa schedule mo? Nandyan pa ba si Lord sa mga plano mo? Nandyan ba si Lord sa buhay mo? Pangalawa, evaluate your nature. Ang dami pong pwedeng ialok ng mundong ito sa atin. But remember, kahit gaano pa kadami ialok sa'yo ng mundong ito, yung sinasabi na, ay, mapapasaya ka niyan. Subukan mo lang, sasaya ka dyan. Pero tandaan natin, life is short. Sipin natin, lahat ng ginagawa natin kung naka-align sa kalooban ng Panginoon. Gawin mo, no? Hello, sound check. Pangatlo, evaluate your failure. The greatest failure is you. The greatest failure is you know what is right and you don't do it. Yung alam mo yung tama pero hindi mo ginawa. Tandaan mo, kapatid, kabataan, hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Kaya ngayong oras na ito, papasiyasat natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo sa oras na ito. Kasama ang ating worship team, habang sila ay umaawit, inaanyayahan ko ang bawat isa na pumikit. Pikit tayo
At sa oras na ito, pasiyasat mo ang puso mo sa Panginoon. Ipasiyasat mo ang buhay mo kay Lord. Wala mo nang papansin sa katabi. Huwag mo munang pansinin yung katabi mo. At lahat tayo, kakausapin natin ang Panginoon ngayong oras na ito. The Bible says, the life of a person is like smoke or mist. It appears a little while and it's gone. Ngayong oras na ito, ano ba yung ginagawa natin ngayon? Ano ba yung pinaglalaanan natin ng oras o panahon? Nandyan ba si Lord sa mga bagay na binibigyan mo ng oras, ng panahon? Nandyan ba si Lord? And as I end this message, let me remind you, ang pinaka malungkot na pwede nating sabihin sa ating buhay ay yung salitang sayang at sana. Sana ginawa ko. Sana sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon. Sana sinama ko si Lord sa schedule ko. Sana binigay ko ang buhay ko sa Panginoon. Sana ginawa kong sentro ng buhay ko si Lord. Sana naglingkod ako kay Lord. Sana habang malakas pa ako, naglingkod ako sa Panginoon. Kapatid, ito sasabihin ko sa inyo, kahit gaano pa katindi yung nagawa niyong failure sa buhay niyo, tapat ang Diyos na muli kayong tatanggapin. Tapat ang Diyos na magbabago ng buhay niyo. Kailangan mo lang mag-decide sa oras na ito na ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Pwede pa naman magbago ang buhay mo. Basta isuko at ipaayos mo ito sa Panginoon. Tandaan nyo, kapag nilagay mo si Lord sa ngayon mo, siya ang magiging bahala sa bukas mo. Come on! Sa oras na ito, habang umaawit ang ating worship team, habang umaawit tayo, gawin nating panalangin ang kantang ito at sabihin natin sa Panginoon, Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon, kung may mga bagay akong nagawa na hindi naka-align sa kalooban mo. Patawarin mo po ako, Panginoon, kung minsan sa buhay ko, hindi ako sumunod sa'yo, Panginoon, kaya nasira at nagkaganto ang buhay ko. And Lord, this day, ngayong araw na ito, isusuko ko po sa iyo ang buhay ko, Panginoon. Ibibigay ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon. And Lord, ipapagamit ko ang buhay ko sa iyo. Come on, let us sing. Yes, Lord. Every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live
every moment I'm bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay mo. Amo, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Yes, Lord! Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Pwede ba sa oras na ito, taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon at patuloy nating itaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Come on, let us sing hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! 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 Oh, oh, hallelujah! 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 Oh, oh, for the last time, hallelujah! Yes, Lord! Sa iyo lang ang pinakamataas na papuri at pasalamat, Panginoon! Ngayong oras na ito, kung kinakausap ka ng Panginoon at nais mong isuko at totally ibigay ang buhay mo kay Lord, pwede ba sa oras na ito, ilagay mo ang iyong kamay sa tapat ng iyong kanang dibdib. Mula sa puso, sabihin natin sa Panginoon na tinatanggap natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Sabayan niyo ako sa maikling panalangin na ito. Panginoon, Panginoon, maraming salamat po maraming salamat sa pagmamahal mo. sa pagmamahal. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, dahil pinatawad mo ako. dahil pinatawad mo ako. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, dahil minahal mo ako. dahil pinahal mo ako. Sa oras na ito, Panginoon, Sa oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba po ako nagpapakumbaba ako sa iyong harapan. sa iyong harapan. Humihingi Humihingi ng kapatawaran. ng kapatawaran. At ngayong oras na ito, Ngayong oras na ito, Panginoon, Panginoon, ako'y gagawa ako'y gagawa ng malaking desisyon ng malaking desisyon sa aking buhay. sa aking buhay. At Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang Diyos bilang Diyos at sariling tagapagligtas sa sariling ng aking buhay. ng aking buhay. Ikaw na po Ikaw na po ang maghari ang maghari at manguna at manguna sa aking buhay. sa akin. Gamitin mo po ako Gamitin mo po ako sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat. sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na presensya, Panginoon. And Lord, salamat dahil niremind mo kami, Panginoon, na napakaikli lang ng buhay. Hindi namin alam kung kailan kami mawawala sa mundong ito. Salamat, Panginoon, dahil tinuruan mo po kami kung paano namin i-evaluate ang buhay namin ng tama, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami sa lahat ng desisyon, plano na aming gagawin, Panginoon. Lahat ito ay naka-align sa kalooban mo, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, lahat po ng aming sasabihin, lahat po ng aming lalakarin, Panginoon, ay naka-align sa kalooban mo, Panginoon. Lord, dinadalangin ko po ang mga kabataan na ito, Panginoon, nakasama namin sa hapon na ito. Kung sino man po sa kanila, Panginoon, ang may desire, Lord God, na kilalanin ka pa sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord,
Pag umupawin mo po ang iyong banal na presensya sa kanilang mga buhay, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kasipagan, kasigasigan, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. At gamitin mo po sila, Lord God, to spread your word, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay nila. Salamat, Panginoon, sa salita, Panginoon, na narinig namin ngayon. Alam po namin, Panginoon, na ito po ang simula, Panginoon, ng buhay namin, Lord God, na matagumpay, Panginoon. Dahil in-include ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Lord, maraming salamat po. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at lahat-lahat ng pasalamat. Sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas